Bakit nga po ba urgent and important yung pagbabahagi ng Ebanghelyo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminar Edition. Na yung topic po natin ay Eternal Conscious Punishment. This is the belief that those who reject Christ will experience a real, unending, and fully conscious punishment in hell. It is not mere annihilation or temporary suffering. Hindi po yan, according to this view, hindi po yan yung parang panandali ang kaparusahan lang. Kundi ito ay walang hanggan. Hindi rin to annihilation na maglalaho na lang yung existence natin o bigla na tayo maglalaho tapos hindi na natin nararamdaman yung kaparusahan. Kasi wala na tayo. Hindi siya annihilationism. It is eternal separation from God marked by awareness, regret, and torment. While this may sound severe, it highlights the seriousness of sin and the holiness of God, and why the gospel is such urgent good news. Now, ito po yung traditional view about hell. Of course, marami po mga views dyan. Ang isa nga pong nabanggit dito ay annihilationism or temporary suffering. Now, for the longest time, ito po talaga yung view ng mga Christians. Eternal conscious punishment. Ibig sabihin, walang hanggang kaparusahan. Naramdam mo, aware ka na meron talagang ramdam mo, nararanasan mo yung pagdurusa. Sabi po dito sa Luke chapter 16, verse 19 through 31. Mayroong isang taong mayaman na nagsuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulube na ang pangalay Lazaro na puno ng mga sugat, na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Subalit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay, at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa." Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala ring makakatawid mula riyan patungo sa amin. At sinabi niya, "Kung gayoy ipinapakuusap ko sa inyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa." Ito po yung tinatawag nating place of torment. Hindi pa po ito yung impyerno na final, no? Subalit sinabi ni Abraham, "Nasa kanila si Moises at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila." Sinabi niya, "Hindi, Amang Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila ay magsisisi." At sinabi niya sa kanya, "Kung hindi nila pinakapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay." So ito po ay isang istorya patungkol po kay Lazaro at isang mayaman na makita po natin dito, bagamat hindi pa ito yung impyerno, yung final destiny ng mga masasama, meron na talagang conscious, aware ka. Hindi yung naglaho ka na lang eh. Kasi nung namatay dito yung mayaman tsaka yung mahirap, hindi naman doon nagtapos eh. Hindi naman sila namayapa na lang eh. Merong life after death. Merong karugtong yung pagkamatay natin dito sa mundo. At ito, merong pagdurusa na na-experience yung mayaman. So, conscious po yan. Conscious, aware ka, nagdurusa ka. So, marami po tayong maobserbahan rito at marami pong mga talakayan patungkol po dito sa verses na ito. Magbibigay lang po ako ng ilang mga idea patungkol po sa bakit merong impyerno, bakit merong hell, bakit merong punishment. Number 1 po, God is the offended party. Dito po sa bansa natin, pag ikaw ay nang rape, ikaw ay gumawa ng krimen, yung offended party, yung
ginawa mo yung krimen na yon against the people of the Philippines, no, against the state. Kaya po pag may kaso ka, laging people of the Philippines versus the, criminal. So, ganun din po sa Biblia, no? Hindi yung offense na ginawa mo, yung kasalanan na ginagawa natin, hindi to against lang doon sa mga tao eh. This is against God. Kaya nga po si Haring David, nung kinuha niya yung asawa ng may asawa ng iba, kinuha niya, at pinarusahan siya ng Diyos. Sabi niya po sa kanyang panalangin sa Psalm 51:4, "Against you, you only I have sinned, and done what is evil in your sight. Laban sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol." Dito po sa lahat po ng nagagawa nating kasalanan, against God po yun. Kahit pa nakapatay ka ng ibang tao, or nagnakaw ka, o nagsinungaling ka, lahat ng mga kasalanan natin, hindi lang to kasalanan sa ibang tao. Kasalanan po ito laban sa Diyos. Pangalawa po, God is holy and just. Yung Diyos po natin ay banal, walang bahid ng karumihan, at siya po ay just. Hindi po siya corrupt na judge. Now, i-explain natin mabuti gaano to kahalaga, no? So, sabi po rito ni David, "So you are right in your verdict and justified when you judge." So, lahat ng decision mo, yung judgment ng Diyos, tama yon, accurate yon. Kaya pag pinarusahan ng Diyos ang isang tao, nilagay sa place of torment, no? O tawagin nating impyerno, justified yon. Sabi dito, "And justified when you judge," at walang dungis sa iyong paghatol. Isipin niyo pong mabuti ang isang kriminal. Halimbawa, ikaw ay biktima, no? Nagsampa ka ng kaso. Ninakawan ka, tapos pinatay membro ng pamilya mo. Huwag naman sana, no? Pero example lang. Tapos pumunta ka sa judge. Tapos yung judge na nilapitan mo, yung kriminal, basta niya na lang pinatawad at sabi niya, "Okay, lumaya ka na, okay, wala na kaming justified ka na, panawalang sala ka na." Isipin niyo po yung ganung judge. Ang tingin natin doon, corrupt na judge. Kasi yung kriminal, basta mo na lang pinalaya. Ang isang judge na hindi corrupt, merong hustisya talaga yung isang judge, hindi niya papalayain ang isang taong nagkasala, kundi paparusahan ng isang taong nagkasala. Kaya po, ganun din sa Diyos natin. Ang Diyos natin, hindi corrupt na judge, na pag may nagkasala, hayaan niya na lang. Yung ganong klaseng judge, corrupt yun eh. Pero yung Diyos natin hindi corrupt. Kaya sabi ng Biblia, "I will not let the guilty go unpunished." Pag guilty ka, meron talagang kaparusahan. Pag guilty ka, hindi ka hahayaan na lang ng Diyos na mamuhay na lang na, for eternity, na ang ganda-ganda ng buhay mo na walang judgment, walang kahatulan, walang kaparusahan. Pangatlo po, God made hell to punish evildoers. Kaya po merong impyerno, merong kaparusahan, however you call it, iba-iba kasi yung tawag dyan, merong place of torment, lugar kung saan talaga nagdurusa yung mga masasama. Nilikha talaga ng Diyos yun. Bakit? To punish, para parusahan yung mga gumawa o pinamuhay yung kasalanan. Paano kung walang impyerno, walang kaparusahan sa lahat ng ginagawa ng taong mga nagkakasala? Ang ganda-ganda ng buhay mo rito, parang yung mayaman, no? Sa panahon ni Lazaro, let's say, politician ka, napaka-corrupt mo, ang dami mong ginawang krimen, ang dami mong inagrabyado, ang dami mong ninakaw, tapos nabuhay ka ng maganda, marangya dito sa mundo, tapos walang judgment in the end, walang kahatulan, para mo na rin sinabing walang hustisya ang Diyos. Again, sabi ng Diyos, "I will not let the guilty go unpunished." Kung makalusot ka sa hustisya ng mundong ito, hindi tayo makakalusot sa hustisya ng Diyos. At ang hustisya ng Diyos, talagang just. Ibig sabihin, may fairness. So sabi po rito sa Matthew 25:41, "Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.'" Ibig sabihin, meron talagang apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Pero hindi lang po dyablo at mga anghel ang mapupunta dito sa lugar na ito, kundi pati yung mga tao na sumunod sa impluwensya ng dyablo at ng kanyang mga anghel, yung mga fallen angels.
So sabi po rito, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, judgment day po ito, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? So number 1 po, acknowledge the seriousness and gravity of sin. Huwag po nating hayaan na nagkakasala tayo, tapos yung bigat ng kasalanan natin na yun, parang hindi po natin kinikilala na talagang this is an offense against God. Na parang nagkasala lang tayo, pero parang ang gaan-gaan lang. Minsan kasi yung puso natin naging kalus na. Meron tayong mga kasalanan na paulit-ulit na ginagawa na naging kalus na tayo. May kalyo na yung puso natin. Hindi manhid na sa kasalanan. Kumbaga, ordinaryo na lang ginagawa natin yung pagkakasala at hindi na tayo sensitive sa pagkilos ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. So acknowledge the seriousness and gravity of sin. Ang bawat kasalanan na ginagawa natin is an offense against God. Hindi po yan offense against ourselves or offense against other people, do kasama yon. But ultimately, all our sins are offense committed against God. Pangalawa po, advance the gospel with urgency and compassion. Share po natin yung ebanghelyo na merong urgency. Ibig sabihin, kailangan to. Now na, ngayon na mismo. At merong habag. Sabi nga po ni Charlie Peace, ito po yung binitay long time ago, no, sa England. Kausap niya yung isang preacher, yung chaplain. Sabi niya, "Sir," addressing the preacher, "if I believed what you and the Church of God say that you believe, even if England were covered with broken glass from coast to coast, I would walk over it, if need be, on hands and on knees, and think it worth while living, just to save one soul from an eternal hell like that." Sabi nung itong binitay na ito, Charlie Peace, kung totoo yung sinasabi mo na impyerno, walang hanggang consciousness na paghihirap, urgent yan. Ibig sabihin, napaka-importante yan. Dapat maibahagi yung ebanghelyo. Kahit pa, sabi niya, kahit pa punuin mo ng, yung mga basag na bote, yung buong England from coast to coast. Sabi niya, lalakarin ko yan, gagapangin ko yan. Basta maibahagi ko lang yung ebanghelyo sa mga tao. Kung totoo yung eternal conscious punishment, ganun po ka-urgent yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Na to the point na dito sa Pilipinas, no, kahit punuin mo to ng bubog, pupuntahan mo yung kamag-anak mo sa Tarlac. Kahit gapangin mo yung bubog na yon, maparating mo lang ebanghelyo doon sa kamag-anak mo na hindi pa kumikilala kay Kristo. Kung totoo yung eternal punishment, ganun tayo magmamalasakit sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa kumikilala sa Panginoong Jesucristo. And number 3 po, appreciate the love and justice of God displayed on the cross of Christ. Pinagpapasalamat natin dahil ang Diyos natin, hindi lang siya Diyos ng hustisya, kundi siya rin ang Diyos ng pag-ibig. At yung pag-ibig niya ay pinakita niya doon sa krus ng Kalbaryo. Na pinakita niya talaga na mahal niya tayo, ayaw niya tayong maparusahan. Kaya si Kristo ang umako ng kaparusahan na tayo dapat ang tumanggap. At siya ang napako doon sa krus. Kaya wag nating iisipin na yung Diyos ay judge, hukom, na basta na lang tayo pinatawad tapos walang kaparusahan. Mga kapatid, listen to this. Lahat ng ating kasalanan, maliit yan o malaki, lahat yan from the beginning, simula ng pagkabata natin hanggang sa tayo mamamatay, lahat ng kasalanan natin ay pinarusahan pa rin. Pero pinagpapasalamat natin sa Diyos kasi yung kaparusahan ng kasalanan hindi naparusahan sa ating katawan, kundi pinarusahan sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung hustisya ng Diyos. May kaparusahan pa rin, pero sa katawan ni Kristo. At yan po ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo na pinakita sa atin. Sabi nga po rito sa Romans chapter 5 verse 8, "But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." Now, para po sa ating discussion, why do you need to consider sharing the gospel of Christ as urgent? Samahan niyo po ako sa panalangin. Righteous Father, thank you for showing me the seriousness of sin and the justice of your character. I tremble at the thought of eternal punishment. Yet I praise you for saving me through Jesus.
I don't deserve your mercy, but you freely gave it through the cross. Help me not to be numb to the reality of hell, but to live with urgency, compassion, and gratitude. Use me to warn others, to love them enough to speak the truth, and to lead them toward Christ. Let my heart burn with the desire to see people saved. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Lina na partner po natin sa devotion natin na ito. Maraming salamat po sa inyo. And happy birthday rin kay Jean Katilang. At hello po kay Ma'am Josie Tanaka. Salamat po sa inyong super thanks. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.